Karamdam, ang kalibungan, usa nga programa nga maghahatag iyo yung kasayuran, may tungod ang mga serbisyo o aktibidades ang DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Karamdam, ang kalibungan, magpapahayag ang mga hibagruanan o mga pangasoy ang mga hintutungdan, kabahin ng pagbaguhan aton klima o climate change. Karamdam, ang kalibungan. DENR, Balita, Kalibungan. Mobile contact na mga kasangkayan, haton balita kalibungan. Gindayo ang Department of Environment and Natural Resources or DENR ang inisyatiba nga ginhimuhan lokal nga panggobyernohan ang Tabangong Leyte kasumpay kapag sa linurog han Earth Day. Kumo pagsuportahan kanan Earth Day nga selebrasyon nga may tema nga Restore Our Earth, naghimo hiniba-ibang mga activities ang munisipyo kundi usa na dinhi ang panlimpyo ngan paburot hin mga basura ha bungto mismo ngan mga ligid han baybayon. Ginayat naman ni Tirso Porian Jr., an OIC Regional Executive Director ng Department of Environment and Natural Resources sa Harion 8, nga masustenir ang nasugad ni mga aktibidad ha ira adlaw-adlaw nga pagukoy ngan kun bisan kundiin man hira makadto. Adyan pamahayag han na iya pag-atender hini nga aktibidad Tabango Leyte. Each one of us here is now part of that growing movement to give back to Mother Earth, the only planet we call home. We are in this together, hindi lang ang Lina, hindi lang ang inyong Eugene, kundi tayong lahat. Dahil ikaw, ako, tayo ang kalikasan. Marayhat naman nga pumartisipar ang mga ENR ambassadors nga iba pa nga mga kabatanunan hausa nga tree planting activity han National Greening Program nga area han Santa Elena Forest Savers Association ha Barangay Santa Elena, Tacloban City. Maabutin 500 ka mga magkadurlain nga klase hin na mga seedlings ang nagintanom han na mga ENR ambassadors tikang Eagle Scouts Organization of the Philippines or ESOP ngan Junior JC's Litean. Nagboluntaryo naman pag-api han aktibidad ang pirang mga estudyante tikang St. Paul's Business School of Professional Studies han Palo, Leyte. Ginsundan naman ini hin pirmahay hinusa nga Memorandum of Agreement or MOA habut nga han DENR ngan han Palawan Pawn Shop. Ini usang konkreto nga baton hana business community ha panawagan ng DENR nga hira makigbuligay ngan sumuporta hakanan gobyerno pagtalinguha nga maibalik ang karabong han aton ng mga kabukiran ngan mga kagurangan. Pinaagi ni nga kasarabutan ang Palawan Pawn Shop nagpapatapod nga maghahatag hira hin suporta SESPA ngan People's Organization para masiguro nga masustener ang ira plantasyon. Han naging pasaro ni Forester Crisostomo Badeo, ang aton OIC CNR officer Hansen Ropalo, damot pa og iba pa nga mga negosyante ang nakipagsumpayan han ira buhatan para hasugad ini nga kolaborasyon. Maabutin 3,000 nga mga similya hiniba-ibang mga klase hin mga kahoy ang gintanom Barangay Kabalagnan han Borongan City kasumpay ha selebrasyon han Earth Day. Pangunahan City Government han Borongan igin tanom ang mga nara, naga ngan yung pangawang similya han fruit-bearing trees ha kanan Kabalagnan Forest Communal Project. Ginlalauman nga kung makapanubo na nga ni ini nga mga similya makakapagpabalik ini han kabugnaw han syudad han Borongan nga nabisan pa ang mga higrani nga mga bungto. Naging padayon naman nga ayat ang padayon niya pananom para mahibalik ang karabong han kabukiran nga maging proteksyon kontra pagparik han tuna nga sustainable nga surok hin tubig. Naging kabunyog ini nga tree planting nga activity ang mga empleyado han Senro Borongan, Bureau of Fire Protection, ngan Bureau of Jail Management and Penology.
Pagtapusan na kumukasugbong han Mines and Geosciences Bureau, Region 8, pagmonitor, implementasyon na Mining Act of 1995, magdiliputize hin na mga mining enforcement officers, tikang mga empleyado, iba-iba nga lokal nga mga panggobyernohan nga ira mismo mga kapulisan. Pinaagyaw sa special order ang mga deputized ng mga officers may adan na authority haira pagkandak kin panakop han mga illegal nga nagmimina nga na pagkumpiskaliwat han mga illegal nga mga mineral nga mga produkto nga ginbibiyahe sulod haira lado nga lugar. Pero antes ini, usaanay nga seryehin seminar ang ginlansar ang Mines and Geosciences Bureau, Region 8, nga mag-uunod ang orientation, kabahin ang mining laws, rules, and regulation hasamar. Masubra 170 nga mga partisipante ang nakagtapos hini nga seminar, kundi kaupod hini ang mga empleyado nga kapulisan, ang iba-iba nga mga bungto, ang syudad, ang probinsya, ang Samar. Umapagihap ang napira nga mga empleyado han DNR tikang Senro Santa Rita ngan Penro Samar. Ginhimo ang sugad nga aktibidad kung pagsunod han ginlarang han Section 9 han Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995 ngan han Section 7 Paragraph F han DNR Administrative Order 2010-21 o ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 7942 para magkamayadahin na kakayahan ang mga kapulisan ng mga opisyalis ng empleyado ng gobyerno kapag monitor han pagmimina nga operasyon. Hangaran han Department of Environment and Natural Resources o ang Regional Strategic Communication and Initiatives Group, Chito Morante, para ang Balita Kalibungan. Ipalahimbatian ang DENR Balita Kalibungan. Ug yan na aton taramdanan kalibungan live on Facebook. An aton na bisita amo an Regional Watershed Focal Person and Watershed Forest Management Section and the Conservation and Development Division and the Department of Environment and Natural Resources in the person of Ma'am Dailinda Villamor. We will be talking about the labor and the environment and DNR projects a source of employment. Maupay takna, Ma'am Dailin. Maupay liwat nga aga, Sir Chito. Okay. Ano ang koneksyon? Habot nga han labor, nga han environment, kung na maidaman, Ma'am Dailin? Hapon tuwan DNR, dako ang connection han labor nga han environment. Ini ang mga oportunidad nga ginahatag naton han aton mga mangurukoy ha kaguguban nga tinatawag naton nga mga livelihood opportunities. Ang tanan nga nag-uukoy ha kalibungan, pinaaging mga programa, ha kaguguban, pinaagang programa DNR, tinatagan ini naton hin livelihood opportunities, nga diin nako-connect ini naton ngadto han aton labor. Okay. Now, may bangga ay ba hini nga duha nga concept o pwede ba ini maging complementary tagsa-tagsa, no? Ngan ano nga mga pamaagi, Ma'am Dailin? Actually, wala itong banggaay between hito nga duha. Diri naton ikakalikaw nga ang kausa han pagkaruba han aton kagurangan o pagkaubusan aton mga rekurso tungod nga may mga tawo nga nagbubuhatin mga illegal didto haguba. Pero kung tatagan inhira naton hin pagkabuhian, pinaagihin mga livelihood nga aton igahatag haira, diri na inhira maghihimo ito nga mga buruhaton nga mga illegal katungod kay sasantupon nira nga didahira makakarealisar hira nga didahira nakakakuha mga pakabuhian. I see. Mostly, no, masaringani kita nga environmental protection, baga na kontra, no?
o nakontra di nga ni naglilimitar ini ang economic development han usang katilingban o vice versa. Now, kaya ano may sugad nga concept ang mga tao ini. And then, in addition, ano ang mga experiences o mga panhitabo nga nakabug-os man na sugad hini nga opinion ang iba? Ma'am Dailin. Ini nga pag-implementar hin mga environmental protection, amo ni gini-interpretar nga gini-interpretar nga naglilimita og nakontrahan pagdevelopar. Manggod tinuod, kung naada kita pagdevelopar, may mga maguguba nga mga rekurso. Kung naada naman kita protection, madidilatar naman ang atong gin-developar o ginihimo nga mga projects like mga roads and DPWH. Pero ang DNR ginbabalanse ito. Gintatagan hinbugat kun hain ang mas importante handuduha. Kung halimbawa may kita ginihimo nga kalsada, gintatagan hira hin mga options halimbawa, DPWH, magkakalsada hira, tatagan hira bali social responsibilities, magtatanom hira, kabalyuhan ira ginuutod. So, dida ito, gintatagan himbugatan din kun hain, dida, kun handuduha, between handuduha, ang pagdevelopar nga ng pagproteher. I see, okay. Now, di rin man liwat natin may kakalirong damo ang mga tao, nga bisan mismo ang nakatilingban, ang nakadepende karikuhan ngan na mga natural resources naton haton kalibungan ko mosuro han panginabuhi nga para disente nga I should say komportable nga pag-ukoy, and then mga ini nga mga pwede naton makuha ngan ma-maximize aton kalibungan na Ma'am Dailin. Una tinuod ito, sir, nga damo ang aton mga katawhan mga upland areas nga nakadepende gudhan mga rekurso haguba. Pero ang DNR may da programa nga sinisiri nga community-based forest management program. May da kita dida people's organization nga hiraan direkta nga makakakuha han mga rekurso pinaagi tatagan hirahin sinisiri nga tenurial instrument nga sinisering nga community-based forest management agreement nga tenurial instrument. Nga dida ito nga tenurial instrument, magkakamay-ada ito didahin sinisering nga community resource management framework, CRMF, nga hadayuday, himualat ito yung resource utilization project para makagamit tirahan mga rekurso. Pero dida ito nga community resource management framework, gina-identify naton kung ano la ang mga rekurso nga era pwede gamiton. Kasagaran nito minor forest products or an era na mga ginpananom dida ito. Nga dati na nira pinananom. So dida ito makakakuha ira ito didahin mga pakabuhian. Well, okay. Yeah, that's right. Yeah, I really feel interested knowing a lot more. Gentlemen and ladies, you are watching Taramdaan ng Kalibungan right here on Facebook. Nagipadanga tayo pinaagan Department of Environment and Natural Resources nga kundiin ang aton bisita, ang aton kakamang raho amo ang Regional Watershed Focal Person under the Watershed Forest Management Section and the Conservation and Development Division in the person of Ma'am Dailinda Villamor. We'll be right back just right after this. Stay tuned. Just wanted to say, we love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth.
waters of my earth I soak in her precious harmony. My earth, she rolls and turns, the days and nights make my life. Oh, earth, remind me again where all life began. Oh, sweet mother, roll me back on track so I can breathe again. Fingers that we are of the hand that is, hands that we are of the body that is, body that we are of the earth. Taramdan ang Kalibungan. Okay, gentlemen and ladies, we're back right here atong taramdan ang Kalibungan on Facebook na kundiin kaistorya naton ang Regional Watershed Focal Person under the Watershed Forest Management Section and the Conservation and Development Division in the person of Miss Dalinda Villamor. We are talking about labor and the environment, the Department of Environment and Natural Resources projects as source of employment. Now, Ma'am Dailin, samtang nga adaan na regulated nga pag-exploit hini nga aton mga resources, ano man liwat an na mga balaod nun, mga policies, nga mga pagsurundon, nga adahan na ladohan na DNR, nga nagtitimuyo, no? Nga diri maabuso ini. Ma'am Dailin. Sir Chito, damo ang mga programa haladwan DNR para diri ma-exploit ang aton mga rekurso. Kaguguban. Gin sisiguro naton nga magkamay-ada kitahin sinisiri nga Integrated Watershed Management Plan. Di dahil nga Integrated Watershed Management Plan, ang basaranan hiniamo ang Forest Management Technical Bulletin number 16, nganin ang pinakabago 16-A, di dahil nga Integrated Watershed Management Plan, ginplaplano naton ang paano ikonserba, iproteher, irehabilitar ang aton watershed. Paano naton gagamiton ang pwede magamit nga rekurso ha watershed. Tapos, may daliwat kita sinisiring didaha watershed, naghihimuluwat kita yung Forest Land Use Plan, nga ang basaranan hiniamo ang Forest Management Technical Bulletin number 2, nga diin ang nangungunay ni paghimo nga plano nga pagformular amo ang DNR nga ginbubuligan inihan aton lokal nga panggobernuhan ha LGUs. So pares gihapon han Integrated Watershed Management Plan ini nga Forest Land Use Management Plan, plano gihapon ini kung paano naton gagamiton ang aton mga rekurso di daguba, igre-rehabilitar, igre-restore ngan igde-developar. May daghapon kita tinatawag nga inipas. I'm sorry. That is an Act 11038. Di dahil nga aton kapartihan guba, may dadi mga unique nga mga rekurso or landscape di dahan aton guba, gintatagan liwat ini naton hirahin proteksyon. Para sa magyapon na kadagatan, may nagkigap kita mga protected area sa kadagatan, kundi ingin proputeher naton ang mga marine nga ato dito ha, sulod ang aton dagat, o iba pa nga mga kamanampan
nga nganin mga kaisdaan didaha sulod han aton coastal marine areas. Mhm, okay. Now, karo kayak nun, han na paghataghin na panginabuhi aton na mga mulupyo, may da mga programa o proyekto ang Department of Environment and Natural Resources nga nakaangkla, no? Paghataghin na trabaho, samtang nahisusulod naman ang iya mandato, pagpanalipudan ato na kalibungan. Now, in connection to this, mga ining kinaiya, hining programa o projects. Ma'am Dailin? Basihan na pulo nga prioridad nga programa ni pinaagihan Sekretary DNR Secretary Roy A. Simato, usabi dahil pinakadako hini nga 10 nga prioridad amo ang National Greening Program nga may gani Executive Order number 26. Tikang didahan 2011 nga dahan 2016 panuyo hini nga sinisari nga National Greening Program or NGP in makapag-rehabilitar hin masulod hin 1.5 million ka hektarya nga kaluagon hin katunaan haguba nganhin makapananong kita hin mga 1.8 billion nga mga kakahuyan haguba. Nga napagkaya na gininhanas pa ini may dapat sinisiring nga EO 193 sinisiring nga Enhanced National Greening Program. Nga diin an ini tikanghan 2017 nga dahil 2022 kinahanglan makadevelopar kita hin sinisiring nga umaabotin 1.2 ka hektarya nga madedevelopar nga kagurangan habot nga hini nga programa habog-us nga Pilipinas. Didan ni nga aton programan NGP nakakapaghatag kita hin livelihood ngadtuhan han mga pamilya. Kasi ini nga mga pamilya yan na han NGP na nagkamayadan ng family approach. Ang beneficiaryo hini nga aton NGP ang mga pamilya magtatanom hira, magpuproduce rin mga sidling, sigunhan kinahanglan nga itatanom, babayaran hira hini, tapos manananom hira hini, may bayad gihapon, mag-maintinar liwat kita hini nga plantasyon, may bayad gihapon inihira. So, di hira magkakakuha hini liwat hira, hin pangabuhian. I see. Okay. Now, Ma'am Dailin, imo estimate, pagtansya, han iyo buhatan. Pira ka mga individuals, mga pamilya, mga communities o people's organization ang natagan na hini nga panginabuhi? Basihan datos nga nakuha han DNR, Dinheriyon Utso, may ada maabutin hapit 5,000 nga mga tawo na o kapamilya, mga 4,924 nga kapamilya naging beneficiary na hini nga project nga NGP. Nga maabot liwat ha individual kasi kada pamilya manangapi man tura nga tanan may daliwat maabot nga mga individual nga habi mo rito nga kada pamilya maabot hin 18,448 nga miyembro ng pamilya inakatagamtam na hini nga proyekto han NGP. Okay. Talking about concrete examples, anon mga konkretong ehemplo habulig nga nahimo hini Como Poverty Alleviation Program o project hini ha IRA, Ma'am Dailin? Kung babasaran naton ang konkreto nga ehemplo nga nabulig na hini han DNR, may dala kita searchito na exister nga mga livelihood projects han kada people's organization nga nabuligan. In fact, may dala hini mga people's organization nga may danahira bakery, may danahira, may nagkukupra buying, may nagmamag-crab production, may daliwat may mga tilapia, nganin iba pa nga mga livelihood. May kita ini mga masisiring naton ini nga konkreto kasi documented ini searchito. May kita ini mga dokumento opisina. Anyway, gentlemen and ladies, you are watching Taramdanan Kalibungan on Facebook. Nang kundiin, aton ka istorya ang regional watershed focal person and the person of Ma'am Dailin Villamor. She's also
under the Watershed Forest Management Section and the Conservation and Development Division, na kundiin, ginirestoryahan natin ang labor and the environment and DNR projects as source of employment. We'll be right back just right after this. Just wanted to say, we love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. And I breathe the colors of my earth. I soak in her precious harmony. My earth, she rolls and turns. The days and nights make my life. Oh, earth, remind me again where all life began. Oh, sweet mother, roll me back on track so I can breathe again. Fingers that we are of the hand that is, hands that we are of the body that is, body that we are of the earth. Karamdam ang kalibungan. Okay, we're back for good on the final approach right here aton taramdan ang kalibungan on Facebook na kundiin aton ginirostoryahan ang labor and the environment and DNR projects as source of employment na kundiin aton kay Mang Rao, an regional watershed focal person under the Watershed Forest Management Section and the Conservation and Development Division in the person of Miss Dailinda Villamor. Now, Ma'am Dailin, tipaw na naman liwat ini nga aton ginihimang rawan nakakabulig ha pagpanalipudan aton kalibungan ngan ha balik kag pagparabong an aton mga kagurangan. Ma'am Dailin. Kung ini Sir Chito nga mga tawo nga nanmimerwisyon aton kaguguban, matagan hinlihiti mo nga pagkabuhian, makasulod sugadan sinisaring ko kanina nga Community-Based Forest Management Program nga na National Greening Program, di na inihira magpipinan merwisyo kasi marirealisar ito nira nga di dahira nagkakakuha yung pagkabuhian. Example ini, dati ang mga pambot ginkakarganin mga kahoy, mga illegal nga mga kahoy, mga troso. Pero, ang pagkamayada na irahin pagkabuhian, example ini dito ang aton Summer Island Natural Park, nagkamayada irahin pagkabuhian, ira mga pambot, kinakargan na mga tao nga nagtutorpido, nagbuboting,
parehas manggihapan hasuhoton. Dati hasuhoton damoy na mga illegal, pero yan na ginagamitan niran ira pambut para pagkargahin mga turista. Okay. Now, para naman mga industriya, mga negosyo, nga direkta, no? Nga nagamitin labor pagkukuha o paggagamit na aton mga natural nga kariguhan, no? Ano ba ang irang mga obligasyon nga dapat taganan importansya, Ma'am Dailin? Usahay ni Sir Chito ang sinisiring nga commercial, industrial, and sand and gravel. Nakuha irahin baras, bato, ang mga salog, tapos may daliwatan mga nagmimina. Kapartihan ira social responsibility in pagliwan, in pagtanom hin mga kahoy. For example, DPWH, magkukuhan hiran roadside expansion, hakada nira ginuutod nga kahoy, magtatanom hira, kung naturally grown ito nga ira ginuutod, maliwan nira hin 100 kapuno. Kung diri hiya naturally grown, planted hiya, maliwan nira hin 50 ka puno. Hakada ira ginuutod nga kahoy. So, amiton ang binubuhatan aton mga industrial, mga korporasyon nga may da mga proyekto o nagamitan aton mga rekurso. May dahira ginahatag ang aton gobyerno hin social responsibility. Okay. Talking about the attitude, I just want to ask, because you see, kundi rin nga ni mo pa niyang pagdara, and attitude liwat in the sense and aton liwat mga hintutungdan, no? Usahay nagkakaadahin mga diferensya, no? So, aron dapat na maging pamatasan para mga tao, pamilya o komunidad nga nakadepende ira panginabuhi pag-maximize han aton natural resources, Ma'am Dailin. Una, dapat bag-uhon ang kinaiyahan mga tao, hang katawhan, nga iton aton rekurso or kaguguban, kundi rin naton ini ampingan, mawawara ini. Once nga mawawara ini forever. So, dapat naton santupon nga bumulig adton mga katawhan, han aton baga, aton pamatasan magbaliyo. Kay diri nga ni kita hini magburublig pagampinghan aton kaguguban o mga rekurso. Waray haton mananalipod kung maabutin mga kalamidad. Landslide, mga kung maabutin bagyo, may landslide, may baha. So dapat santupon kinasing-kasing han mga tao ngan bumulig pagproteher han aton mga kaguguban. I see, okay. Now, Ma'am Dailin, aton palagin sa linurog an aton International Labor Day, didahan Mayo 1, no? Anon imo kabug-usan nga mensahe aton mga magtatrabaho, no? Ang mga trabahador. Ilabi na adto na mga kalabutan pag-exploit ang aton natural resources ngan haton iniliwat nga mga empleyado nga may mandato nga ipasiguro nga ma-conserve, no? Ngan mapanalipdan naton kalibungan. Ma'am Dailin. Ang aton mensahe nga dahan aton natutuinan nga ahensya nga may kalabutan hapag han aton pagproteher han aton kaguguban mga rekurso haton kalibungan, dapat maging seryoso kita han aton trabaho kasi kita yan nga natuinan nga henerasyon para pagproteher hini kita an may dahini kita an mamamaton para han aton pa umarabot nga mga henerasyon. Dapat sustainable ang aton paggamit ang aton mga rekurso para may dapa makuha, maabutan nga mga rekurso ang aton mga umarabot pa nga mga henerasyon. Igbutang naton na aton kasing-kasing, adton mga ahensya nga ginpapangunahan han DNR, ang mga empleyado nga adto didto, nga kita yan nga tinuinan, may dapa naguhulat nga magamitan aton mga rekurso ha mga sumuronod nga henerasyon. Okay, as we come to the final line, aton pamakiana, no? Pwede mo ba ipasaro ang iba pang mga impormasyon, no?
nga gusto naton ipasamok sa aton mga katawhan. And let's go later on ay mga parting statement, Ma'am Dailing. Hangaranhan DNR, kasunod hini nga pagsilibrarhan International Labor Day, nagsisiring kami nga ginpapabot namon nga ang prinsipyuhan carrying capacity aton initagan hin importansya. Kasi ang sinisiring nga carrying capacity, an aton katunaan diri na haluag. Ang tawo nagdidinamo. Ang mga tawo magtitikad to, maabot it panahon nga mapupuno ang aton hinkatawhan, ang aton kaguguban. Pinaagi ni, pinapabot din hin amon programa nga kita nga mulupyo nga dapat naton ang aton ginuukyan di na kita magburubalhin, kung naka-establisar na kita labi na aton mga guba, di na kita magbinurubalhin, labi na an ira dito pag uumhanan kasi may da mga nagbibinurubalhin, dapat mag-establisar na kita kasi itong tawo sering pa an word nga carrying capacity nagdidinamo an aton kaguguban, ang aton katunaan diri na magdudugang. So didahin nga punto ginpapadangat naton hangaran ng DNR nga maborobligay kita pagproteher, pagprotektar, pagkonserbar ng pagrehabilitar han aton nahibibilin nga mga rekurso ngan kaguguban. Mabuhay ngan makakalikasan ngan maupay nga aga aton nga tanan. Okay, thank you very much mga kasangkayan. Aton ginkahimang rao ang Regional Watershed Focal Person under the Watershed the Forest Management Section and the Conservation and Development Division in the person of Miss Dailinda Villamor. We talked about the labor and the environment and the Department of Environment and Natural Resources projects as source of employment. Now, tungod nga waray nagud kita unan pa, dinitala na itapuson, inin nato na pag-urusa taramdahan ng kalibungan on Facebook, nga gimpadangat tayo mao pa nga kabroton ng Department of Environment and Natural Resources. Pinaagi han aton Regional Executive Director Tirso Porian Jr. Sugar maghapon, Assistant Regional Director for Management Services Dr. Art Salazar, Assistant Regional Director for Technical Services Forester Jose Elmer Bascos. Ug hapan limbasog gihapon han Regional Strategic Communication and Initiatives Group or RCIG nga minamanguluhan ni Ms. Maita Reyna Gomez Suggang. Ani mga kaupo da pisina, Hera Ma'am Rowena, Ma'am Bona, Ma'am Hedy, Ma'am Hazel, Ma'am Perlis, Sir Johan, Sir Ogie, and Sir Saide. This is your friend Chito Morantes saying thank you very much for having been with us. Dinin naton taramdan han kalibungan. Ayos! Iyo palahibatian ang Taramdam ang Kalibungan. Usa nga programa nga nagahatag sa iyo yung kasayuran, may tungudan mga serbisyo o aktibidades sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdam ang Kalibungan. Nagpapahayag ang mga ibabruanan ug mga pangasoy ang mga hintutungdan, kabahin ng pagbago-an aton klima o climate change. Taramdam ang Kalibungan. Wala ka bang napupuna o aking kaibigan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? May polusyon sa hangin, pati na sa mga ilog natin. Basura'y kumakalat, san ka man tumingin. Sinong sisihing sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa
kagubatan ngayon ay nasaan? Naging sementadong gusali at daan. Di naman masama ang pagkamit ng kaunlaran, basta di nakakasira kay inang kalikasan. Sinong sising sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag natin ngayang itay masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Dahil buhay natin ang kalikasan, ito'y ating mahalin at laging alagaan. Biyayang kailangan sa kanya nagbumula, wala na tayong makukuha pag siya ay nasira. Kaya nga't habang di pa huli ang lahat, kumilos na tayo at siya'y iligtas. Huwag nang abusuhin at lapas tanganin, dahil pag siya'y gumanti walang makakapigil. Ating ingatan si inang kalikasan. Siya'y ating buhay, karugtong ng